Isang lakeside camping ground na nasa ibabaw ng bundok? Na may mala Japan o Korea ang weather? Pasok ang kahit na anong sasakyan pero kayanin mo kaya ang mga challenge? Dito lang sa Mount Pulag National Park ng Kabayan Benguet. I-road trip and camping adventure na yan. Let's go! Hi, John here. And for today's road trip, papunta nga tayo sa Lake Tabeo for a camping adventure. It's another 3 hours drive from Baguio. Magaganda ang view pero kalahati nun zigzag at downhill. Dito nga napansin namin na may tumaob na camper. Hindi na kami huminto dahil mukha namang marami sila at mukhang hindi naman nila kailangan ng tulong. Quick trivia lang and warning na rin sa mga mag-adventure dito sa Lake Tabeo. Yung incident dito nangyari yan about 20 kilometers or 40 minutes from Baguio. Downhill pero medyo gradual ang mga kurba ng kalsada rito, kaya medyo mapapabilis ang pagmamaneho mo. Samahan mo pa yan ang nagagandahang view ng paligid. At pagdating naman sa bahaging ito, makakakita ka ng diretsyo. Pero pagdating sa dulo, sharp curve pala. Habang nagiinit ang mga brake pads mo, kaya sa bahaging ito prone talagang tumaob, lalo na kung overloaded at top heavy ang sasakyan. Sa panahon na ito, 8 aksidente na raw ang naitatala dito. Kaya pag nadaan kayo dito, ideally every 20 minutes ipahinga ang sasakyan. Take this opportunity na rin para i-enjoy ang view at mag-picture taking. May memories ka na sa lugar, nakaiwas ka pa sa aksidente. Pagdating naman sa area ng Binga at Pantabangan Dam, may mga madadaanan kayong ganito. Sariwa daw at malalaki ang tilapia. Ni ate. At sa last 30 minutes, dito mo na makikita ang pinakamatarik na bahagi ng biyahe. Pag nakita mo na naka-level mo ang mga ulap, hindi po langit yan. At lalong hindi ka nakarating dyan dahil mabait ka. Asta. And welcome to Lake Tabeo of Kabayan Benguet. At pagkatapos ng dinner, unti-unti na nga namin naramdaman ang kakaibang lamig ng area. Hi guys, location Tabeo. Sobrang lamig. Na hindi ko alam, siya na rin palang susubok sa aking determinasyon. Kaya kinaumagahan, ganito na lang ang mga naging tanong sa akin ni Mrs. Kininawag ka na sobra. Nanginginig ka. Ganun kang ganun. Gulat ako. Bakit? Sobrang ginaw kagabi. Nagising ako tapos hindi ako makahinga. Parang Na-hypothermia. Hypothermia. Ito na nga ang pinakamalapit na description ng nangyari sa akin. mas nanginginig po ang katawan ko. At nang dahil sa mga nangyari noong gabi, sa puntong ito napapaisip na lang ako kung itutuloy ko pa ba ang Cold Plunge Challenge. Cold Plunge. Para sa mga hindi nakakaalam, ito ay ang paglublob sa malamig na tubig. Gaya sa mga nagyayalong ilog, lakes, dagat, or waterfalls. Matagal na itong ginagawa sa iba't ibang bansa. Ang iba nga naging tradisyon na. Gaya ng South Korea, Russia, at iba pa. Sa ating makabagong panahon, pinasikat naman ito ni Wim Hof. Isang individual na kayang magtagal sa malamig na lugar, kahit limited lang ang kanyang kasuotan. At nang dahil dito, 26 times lang naman siya nakapagtala ng World Guinness Book of Records. Na siya ring dahilan kung bakit inaral ng mga eksperto ang mga benepisyo ng ginagawa niya. At napatunayan nga nila na nakakapag-improve daw ito ng immune system, pag-regulate ng stress, nakakapagpaganda ng blood circulation, nakakapag-release ng happy hormone, at improve ng self-control. Kung ang ibang MMA fighters mukhang hirap sa kanilang experience, paano pa kaya ako na first time?
Lalo na February. Ito ang pinakamalamig na time dito sa lugar. Katunayan nga noong gabi, nag-frozen daw ang ibabaw ng Mount Pulag according sa mga locals. Pero nakaset na ang isip ko para gawin ng challenge. Plano ko itong gawin hindi lang dahil sa maraming health benefit. Para sa akin, practice na rin ito para sa mind control. And as a reminder, para harapin ang mga challenge ng buhay. May mga bagay na hindi maalis sa isip natin at gusto natin gawin. Pero hindi natin magawa ang unang hakbang. May mga masasayang bagay tayong nasimulan. Pero na isang tabi dahil sa mga bagay na sa tingin natin ay mas importante. Kaya para sa akin, this will be more than just a nice but challenge.